Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast Life with Dante M. Ngayon, gusto ko sa inyong i-share itong post ni Montulfo. Sabi ni Montulfo, sa halip na matuwa kayo at suklian ang kabutiang loob ni BBM, nagsigaw-sigaw kayo ng sara-sara. Ito mga kababayan, yung pagpunta ng ating Pangulo sa Davao Oriental para magbigay ng ayuda. Di ba yung Davao Oriental po, tinamaan ng malakas na lindol. 7.4 magnitude ng lindol. Nangagiba yung mga bahay, yung mga kalsada, nangabiyak, yung kanilang mga commercial establishments, nagbagsakan yung kisame, may mga nasaktan at may mga namatay. So tulad ng ginawa ng ating Pangulo, mga kababayan, immediately, yung sa Cebu na magnitude 6.9 at ang daming pamilya, mga mamamayan ang nangagiba yung bahay. Immediately yung ating Pangulo ay sumaklolo po, pumunta doon para magbigay ng ayuda, mga pagkain at siyempre financial assistance. Milyon-milyon sa Cebu, 200 million plus. Sa Davao Oriental, 158 million ang pinamigay ng ating Pangulo. Ito yung pinagpuputok ng butsi, mga kababayan ni Montulfo. Si Montulfo po, hindi man supported ng ating Pangulo. Kailang taga doon yata siya sa Davao Oriental. Kaya sabi ni Montulfo, imbes na niya kayo magpasalamat, ininsulto pa ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman po. Alam natin na yan, baluarte ng mga Duterte. Pero hindi dapat ganon. Sabi yan po ni Montulfo. Lalo, tinamaan na nga sila ng trahedya, ng lindol. Bakit ganon pa rin ang kanilang pag-uugali? Ang ating Pangulo, Pangulo ng lahat. At wala siyang pinipili. Wala siyang tinitingnang kulay. Yan ang punto dito, mga kababayan. Ito yung post, mga kababayan, ni Montulfo. Publish ng Mindanao Times. Manay, di kita maintindihan, sabi niya. Itong Manay, lugar pala yan sa Davao Oriental. Hay, mahal kong Manay. Ang Manay dito sa amin, ang ibig sabihin, ate, Manay, Manoy. Manoy di kuya. Yan sa Bicol. Baka ganun din ang ibig sabihin nun. May lugar dyan na ang pangalan Manay, na ang ibig sabihin sa Tagalog, ate. Hay, mahal kong Manay, di kita maintindihan, sabi ni Montulfo. Yan o. Ako'y taga Manay. Taga doon pala siya. Kaya ganon na lang ang naging statement ni Montulfo. Kung bakit ganon yung pag-ugali ng mga tao sa Manay. Nilindol na kayong lahat. Hindi pa rin nagbabago ang masama ninyong ugali dyan sa Davao. You see, talagang tama yung prophecy. Na kahit gunawin ang mundo ng ating Panginoon, ang mga tao hindi pa rin magre-repent, magsisisi ng kanilang mga kasamaan. Ito ngayon ang nangyayari dito sa Pilipinas. Sunod-sunod ang tumatamang lindol. Imbes na mangagsisi yung mga tao, lalong sumama yung ugali. You see? Yan o. Sabi ni Montulfo, ako'y taga Manay pero kinakahiya ko ang asal ninyo. Pumunta ang Pangulo ng Pilipinas sa ating bayan upang magpakita ng pagkalinga sa naging biktima ng lindol. Pero di man lang kayo nagpakita ng pasasalamat. Lumapag sa helicopter si BBM kahapon sa Manay, Davao Oriental, ang epicenter ng napakalakas ng lindol upang ipadama sa mga tao doon na ang gobyerno ay parang magulang at nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga anak. Pero anong ginawa ninyo, sabi ni Montulfo? Sa halip na matuwa kayo at suklian ang kabutiang loob ni BBM, nagsigaw-sigaw kayo ng sara-sara. Di ninyo nakalimutan kahit panandalian man lang ang politika. Para sa akin, ito ay kawalan ng magandang asal. Kita ninyo, ikinakaiya na kayo ni Montulfo bilang mga kababayan. Kasi tinamaan ng lahat kayo ng lindol. Politika pa rin. Ang ating Pangulo, hindi nakikisawsaw po sa politika. Hindi tinitingnan ang anumang kulay. Kasi siya presidente ng lahat ng kulay. At may responsibilidad siya. May obligasyon siya. Pagsilbihan ng lahat. Pero kayo, pinopolitika pa rin ninyo. Yan ang punto. Mga kababayan,
Kahit panandali man lang, sabi ni Montulfo, politika pa rin. Hindi ninyo makalimutan yung politika. Ganon na mga kababayan, kasama ng tao ngayon as prophesied in the Word of God that in the last days, perilous time shall come. Yan po, nasusulat as described mga kababayan sa Bible, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 13. Ano sabi diyan? This know also that in the last days perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves. Mga makasarili, sarili lang nila ang iniisip. Pero may exception mga kababayan. Ang ating Pangulo, hindi sarili niyang iniisip. Kahit masasama yung ugali ninyo, na kung ibang politiko, hindi na kayo pupuntahan. Sasama ng ugali ninyo dyan sa Manay. Ang nagsabi mismo, kinakahiya kayo si Montulfo, kababayan ninyo. Yan o. Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Ano pa? Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Ano pa? Without natural affection, truce breakers, false accusers, madaling mag-akusa, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Galit sila sa mga taong gumagawa ng mabuti. Tingnan ninyo yung ating Pangulo. Gumagawa na ng mabuti para sa inyo. Anong ginawa ninyo? Ininsulto pa ninyo. Kayong mga tao dyan sa Manay. Kaya kinakaya kayo ng kababayan ninyong si Montulfo. Hindi natin masisisi kung bakit ganon ang naging post ni Montulfo. Talagang nakakahiya kayo. Yan na. Sabi ni Montulfo, sa halip niya na matuwa kayo at suklian ang kabutihang loob ni BBM. Nagsigaw-sigaw kayo ng sara-sara. Palibasa mga kababayan, yung leader nila, walang modo. Kaya, sabi baga natin mga kababayan, like leader, like follower. Kung ano yung leader, walang modo, walang iya, ganon din yung mga followers niya. Tingnan ninyo mga followers niya. Lahat walang iya, walang modo. Yun ang natingala nila sa kanilang leader. So kinakahiya sila ngayon ng kanilang kababayan na si Montulfo. Di ninyo makalimutan kahit panandilaan man lang ang politika. Para sa akin ito ay kawalan ng magandang asal. Look, I have no love lost for BBM. Hindi niya gusto si BBM. Para sa akin ay malayo siya sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. But no matter how the people of Manay regard BBM, they should respect his position if they cannot respect his person. Doon man lang sa pagiging presidente niya, hindi mo na irespeto yung pagkatao. Yung opisina na lang ang irespeto mo. Diba? Kaya nga po si Sara Duterte, hindi ko tinatawag ng vice presidente kasi I respect the office of the vice president. Hindi man siya bagay bilang isang vice presidente. Bakit? Tingnan ninyo ang pinagagawa niya. Imagine, first time in history, na ang vice presidente, pagbantaan yung presidente, ipapapatay. Yung first lady, pati yung speaker. May ganon, tatawagin mo pa yon na vice presidente. Hindi siya. She is unfit sa posisyon. Kaya nga na-impeach, mga kababayan, dahil sa kanyang kawalang modo. You see, yun ang leader ninyo. Yun ang inyong iniidolo. Kaya yung pag-uugali ni Sara, na-adapt ninyo. Yung pagiging walang hiya. You see? Yan o. Sabi ni Montulfo, pero kung sa bagay, wala kang maasahan sa aking mga kababayan, ano mang kabutihang loob ang ipapakita mo sa kanila ay masama ka pa rin. Kung sa English, they feel entitled, they think the world owes them a living. Palibasa karamihan sa kanila ay pusaka, mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. Class ang tawag diyan sa English. Sa mga may pinag-aralan na taga-Manay, ay alam nila ang kahulugan ng class o refinement. Huwag sana kayong magalit sa aking pagpuna sa kawalan ng magandang asal ninyo, mga kababayan kong taga-Manay. Masakit man ay tanggapin natin na kulang pa tayo ng refinement. Kaya hanggang ngayon ay third-class municipality pa rin ang Manay. Mga uncivilized kayo, madaling sabi. Uncivilized people of Manay, sabi ng inyong kababayan na si... Ayun si, kinakaya kayo kasi mga uncivilized kayo, mga barbaro. Di ba? Taga-bundok. Walang refinement. Asal-aso.
Kaya ginagaya kayo ng inyong kababayan na si Montulfo. Walang kaklas-klas, kaya third class municipality kayo. Ganon, mga kababayan. You see? Kaya hindi na tayo nagtataka dahil sa walang asal ninyo. Sunod-sunod ang tumatama na lindol, mga kababayan, sa Davao Oriental. Ayan 5 hours ago, sabi sa report ng ABS-CBN, earthquake alert. Niyanig ng magkakasunod na lindol ang karagatang malapit sa Manay, Davao Oriental, umaga ng Miyerkules, October 15. Ngayon lang po, kaninang umaga, naramdaman ang mga ito sa mga sumusunod na oras. 1:23 a.m., magnitude 4.9. 2:17 a.m., magnitude 5.1. 2:17, alas 2:17, alas 2:18, magnitude 4.6 na naman. 2:50 a.m., magnitude 4.4. Then 3:26, mas malakas. Kaninang umaga, magnitude 5.4, sabi ng PHIVOLCS. So yan ang paramdam sa inyo ng ating Panginoong Diyos, na kayo'y mangagsisi sa kawalang hiyaan ninyo. Kasi ang winawalang hiya ninyo yung ating Pangulo, niluklok ng Panginoon. Walang presidente sa buong mundo hindi uupo, nauupo pala, makauupo sa ganyang posisyon kung hindi pinahintulutan ng Diyos. He is a minister of God for good, sabi po sa Romans. Inaintindihan ninyo, mga uncivilized ng Manay, Davao Oriental? Bagay, hindi kayo sibilisado, sabi ni, malamang hindi ninyo alam, mga ignorante kayo. You see? Ano sabi sa Romans? Yan ang malinaw. Romans 13, verse 1. Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Yun ang tinanggap ninyo. Damnation. Kaya, sunod-sunod ang aftershocks. Ininsulto ninyo yung ministro ng Diyos. Ang presidente daw, ang leader ng bansa. He is a minister of God for good. For good works. Yan For he is the minister of God to do for good. Ininsulto ninyo yung ministro ng Diyos. Asa pa kayo na hindi kayo dyan durugin ng ating Panginoon. Matakot kayo. Winawalang hiya ninyo ang ministro ng Diyos for good. Tingnan ninyo nangyari kay Sara. Winawalang hiya niya yung ating Pangulo. O di ba? Patong-patong na kaso ang kanyang kinakarap. Si Digong, ano nangyari kay Digong? Diniliver doon sa sa ICC. Nagpetisyon siya for interim release. Ano nangyari? Denied. Bakit denied? Dahilan sa arrogance ng kanyang pamilya. Naging basihan ng ICC judges yung mga pronouncement ni Sara ng napunong-puno ng kayabangan at pagbabanta. You see? Kasi po, sabi sa Bible po, he who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted. Ganon po, yung mga mayayabang daw, the proud cometh before destruction. O sige, ipagpatuloy ninyo ang kayabangan ninyo dyan sa Manay. Bahala kayo sa buhay ninyo. Iba ka, pagdating ng oras, bumuka ang kalupaan dyan at lamunin kayo sa inyong mga katarantaduan na ginagawa. You see? Sabi ni Montulfo, hindi kayo marunong magpasalamat. Gusto ninyo ng blessing. Yan ang sabi sa 1 Thessalonians. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay daw, magpasalamat. Pero ang ginawa ninyo, ang ibinalik ninyo sa ating Pangulo, insulto. Pero kahit insultoin ninyo yung ating Pangulo, mabait yung ating Pangulo Hindi niya yan tinitingnan. Ang sa kanya, may obligasyon siya sa bawat Filipino. At yung ating Pangulo, hindi po siya bingatibo, vindictive. Sabi po sa Bible, iwan ko kung ang ating Pangulo, mga kababayan, natural lang niya yan, ang pagiging mabait. Kaya inaaboso ninyo. Pero sa Bible po, sabi sa Bible, vengeance is mine. Kaya yung ating Pangulo, hindi siya gumaganti sa mga panlalait sa kanya. Deuteronomy 32, verse 35. Vengeance is mine, and recompense. Their foot shall sleep in due time. For the day of their calamity is at hand, and the things to come hasten upon them. Kaya umanda kayo,
mga walang utang na loob na taga-Manay. Ang gaganti para sa ating Pangulo ay yung ating Panginoon na naglagay sa kanya bilang Minister of God for Good. Siya ang gaganti para sa ating Pangulo, ang ating Panginoong Diyos mismo. Bakit ko nasabi? Iyan ang sabi mismo sa Bible. Lalangan man. Kung kayo hindi naniniwala dyan, ako naniniwala. And in fact, yung vengeance ng ating Panginoon nangyari na sa inyo. Iyan ang vengeance ng ating Panginoon. 1, 2, 3, 4, 5 na mga lindol ang tumama sa inyo dyan sa Manay. Kani-kanila lang. Ituloy-tuloy ninyo ang pangwawalang hiya sa ating Pangulo. Ituloy lang ninyo. Baka isang araw bumuka ang lupa. Damunin kayong lahat dyan sa Manay ng mga uncivilized people. Sabi ni kababayan ninyong si Montulfo. Si Montulfo nagsabi niya, walang class kayo. Palibasa, karamihan sa kanila ay pusaka, mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. You see? Walang class, walang refinement. Hindi ako nagsabi niyan, kundi si Montulfo na kababayan ninyo. Ituloy-tuloy lang ninyo ang kawalanghiyaan. Ituloy ninyo, kawalanghiyaan ninyo. Sige, hanggat sa kayo lamunin ng lupa. Sunod-sunod ang lindol. Pero hindi pa rin kayo magising sa kawalanghiyaan ninyo. Ayun lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakaganda na product nating binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto na mag-try nito po, mag-message na lang ko kayo sa akin sa Facebook Messenger. Pwede din sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Lagi nating tatandaan sa buhay, mga kababayan, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.